Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, sanay na tayo sa paggamit ng salitang ito na hindi na tayo nagtataka o namamangha sa kanyang kahulugan. Pero isipin uli natin, anak ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Anak ng Diyos, nanggaling sa Diyos. Anak ng Diyos, katulad ng Diyos. Anak ng Diyos, minamahal ng Diyos bilang Kanya. Anak ng Diyos, sinusunod ang Diyos kasi Ama natin Siya. Kakaiba tayo sa ibang nilalang at sa ibang mga tao. Anak tayo ng Diyos. At naging anak tayo ng Diyos kasi inampon niya tayo na maging anak niya. Anak tayo ng Diyos dahil kay Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos na naging tao. Siya lang ang kaisa-isang anak ng Diyos. Nakikiisa tayo sa Kanya sa pamamagitan ng binyag. Kaya ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Hinugasan tayo ng Kanyang dugo at tinanggap naman natin Siya. Yan ang nangyari sa binyag. Ang karangalan natin na tayo'y anak ng Diyos, yan ay natanggap natin sa binyag. Sana mamangha tayo at pahalagahan natin ito. Sa ngayon, hindi pa masyadong napapansin na anak tayo ng Diyos. Parang walang pagkakaiba ang nabinyagan at ang hindi nabinyagan. Parang pareho lang ang nagsisikap na maging anak ng Diyos ang anak at ang nagbabaliwala nito. Pero pagparito uli ni Jesus, matutulad tayo sa Kanya. Magiging hayag na ang kadakilaan at karangalan natin bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, hindi pa ito hayag. Nagsisikap pa rin tayo na maging malinis tulad ng si Jesus ay malinis.
Inuugnay na natin ang ating buhay sa Kanya. Tinutularan natin siya. Si Jesus na siya ang bugtong na anak ng Diyos, ang gumagabay sa atin paano tayo maging mga anak ng Diyos. Ang kasalanan ang dumudungis sa ating pagiging anak ng Diyos. Sin disfigures us. Kaya dumating si Jesus at tinanggal ang kasalanan. Ganyan ang nangyari nung tayo bininyagan. Tinanggal ang kasalanan natin. Totoo, nagkakasala pa rin tayo. Pero nagsisikap na sana tayo na hindi manatili sa kasalanan. Naiintindihan naman natin naiintindihan natin na sa mga sandali ng kahirapan, ng kahinaan, bumabagsak tayo sa kasalanan. Pero bumagsak man tayo, tumayo tayo agad. Huwag tayong manatili sa kasamaan at iwanan na natin ang kasalanan. Hindi karapat-dapat ang kasalanan sa isang anak ng Diyos. Kung mahalaga sa atin ang pagiging anak ng Diyos, nilalayuan natin ang kasalanan. Ngayon nagsisimula pa lang ang bagong taon, manindigan na tayo na ngayong taon, iiwasan na natin ang kadumihan ng kasalanan. At kung sakaling magkasala man, mangumpisa agad upang hindi tayo nagpapatuloy sa estado ng kasamaan. Jubilee year pa naman ngayon, mas dumadaloy ang pagpapatawad ng Diyos. Sa Jubilee year, lumapit tayo sa Kanya. Salamat o Diyos sa pag-ampun mo sa amin na maging mga anak mo. Buksan mo ang aming isipan upang ito ay mabigyan ng nararapat na halaga at sundin namin si Jesus na mamuhay bilang iyong mga anak. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.